Habang hinihintay natin si Nasi, mag-start na po tayo para hindi tayo masyadong malate sa ating discipleship. Okay, tayo pong lahat tayo magsitayo at manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa panawagan mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagkamali ng pagtawag sa amin. Ano man po ang estado, kalalagayan ng aming buhay, isa po ang katotohanan, tinawag at pinili mo kami. Bigyan mo kami ng isang puso na matutong makinig, matutong sumunod at ipaunawa mo po, Panginoon, ang panawagan mo po sa bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus at sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. Amen at Amen. So ito po yung ating first lesson for our discipleship series. So last week po sa ating introduction ay pinaliwanag ko po ang ibig sabihin po yung kahulugan ng discipleship. Sa salitaan natin, ang ibig lang sabihin po ng discipleship ay tagasunod. Amen? Mga tagasunod ng Panginoong Yesus. So, sa lesson noon po, ang ating pag-aaralan, the call to discipleship. Una po, alam po natin sa New Testament, nang tawagin ng Panginoong Yesus yung mga disipulo ay mga simpleng tao rin kagaya natin. Sila ay tinawag niya kung saan nasa kalalagayan sila ng paghahanap buhay. Ano po ang hanap buhay nila? Sila po ay mga mangingisda. Amen? So dahil dito sa atin, wala naman dagat dito, walang mangingisda sa atin. Ang panawagan ng Panginoon ay mga pangkaraniwan na tao po tayo na hindi nagkamali ang Diyos na tinawag po tayo. So dito po, tingnan natin ngayon yung tatlong pangunahing teksto na ating aaralin kung saan pinakita ng Panginoong Yesus ang kahulugan ng pagiging tagasunod, mga disipulo ng Panginoong Yesus. Una po yung follow Jesus personally. Amen po? So, sabi po sa Matthew chapter 4 verse 19, and he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. So ito pong mga Galilean na ito, yung kanyang mga unang disipulo, mas naintindihan po nila yung panawagan sa kanila ng Panginoong Yesus sapagkat ang ginamit na ilustrasyon ng Panginoon ay kung ano yung kanilang ginagawa. Mangingisda. Di po ba? So mga simpleng mamamayan lamang po sila, kaya ni Pedro at ni Andres. Hindi sila tinawag ng mga edukadong tao, hindi sila tinawag ng mga marurunong na tao, kundi mga tao na ang kanilang simpleng pamumuhay ay mangingisda. So kung titingnan natin sa ating sarili sa ngayon, karamihan ay mga housewife, mga nanay na naghahanap buhay, may mga nanay sa bahay, tumutulong sa kanilang pamilya. So sa ministeryo pa lamang po ng Panginoong Yesus, ay nakita na yung malinaw na panawagan. So tingnan po natin yung salita dito sa Matthew 4:19. Yung una po yung salitang, follow me. Hindi po sinabi ng Panginoong Yesus, follow them. Ano sabi niya? Follow me. So sa makatuwid po, ang pagsunod po sa Diyos, ito po ay nagpapasimula sa pagkilala at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo pwedeng sundan ang isang tao na hindi mo kilala. Di po ba? Halimbawa, sinabi na, God, follow me, yan, ninmetong nga tao. Ni pala man ako, yun. Di po ba? So, importante, yung nagsabi sa'yo ng follow me, kailangan kilala mo siya. Amen? So, sa salitang sa salitang follow me, yung Greek word po nito, yung deute o pisomo. So, literally means po niya, ang ibig lang naman sabihin, halika, sumunod ka sa akin. So, ito pong word na
follow o sa Tagalog halika, ito po ay nangangahulugan ng imbitasyon. Amen? Sa isang handahan po, kapag in-invite ka, pwede kang pumunta, pwedeng hindi. Di po ba? Di ba? Pwede kang pumunta na magbabalot ka pa. So, meron kang free will. So, dito po ay makikita natin na, halika, sumunod ka sa aking likuran. So, ibig sabihin po na ang invitation ng Panginoong Yesus ay pagsunod. Pagsunod. So, isa pong tawag na relasyon at pagkilala kay Yesus bilang ating puno at Panginoon. So, yung isa po, yung I will make. Di po ba? Yung word na follow me, ay meron po siyang layunin. I will make. Gagawin kita. Sabi niya. So, ito pong salitang I will make ay galing po sa salitang Greek din na ang ibig sabihin niya po sa ating salita sa English ay to make, to do. So, ang imbitasyon po ng Panginoong Yesus ay hindi lamang pagsunod, kundi meron siyang layunin. Kasi po ang isang mananampalataya na lagi lang nakikinig, lagi lang uma-attend sa Sunday service, na walang ginagawa, eventually po, paglipas po ng panahon, mawawala po yan. Manlalamig siya. Kasi wala siyang ginagawa. Kaya nga po, nung tawagin ng Panginoong Yesus yung mga disipulo, ay meron po silang gagawin. Meron silang layunin. Di po ba? So, sabi niya, I will make. Follow me, I will make. So, ang ibig niya po sabihin na I will make dito ng Panginoon ay ito po ay nangangahulugan na ang Panginoong Yesus po ay kasama mo sa kanyang imbitasyon. Hindi niya sinabing follow me kay ba't favorite na po. Nung sabihin niyang follow me, kasama mo siya. Amen po? Kasama po siya. So, ito po ay isang future tense na ginamit din po ng Panginoong Yesus dito, yung Greek word na poieo, na kung saan, habang ikaw ay sumusunod sa Panginoong Yesus, habang sila ay sumusunod, ay naroroon ang proseso ng pagbago ng Panginoon. Hindi naman po sila instant na banal eh. Tayo rin po, di po ba? Hindi naman tayo instant na banal. May mga proseso tayong pinagdadaanan. So, sabi niya, follow me, I will make you fisher of men. Ang fisherman po, ay isa po itong metaphor na kung saan ay nangangahulugan ng paghahanap at pagsakip ng tao mula sa kasalanan tungo sa karya ng Diyos. So, dito po yung I will make you fisher of men. Malinaw po ang panawagan ng Panginoong Yesus. Malinaw po ang kanyang panyaya. At malinaw po ang kanilang gagawin. So, dito rin po tayo, dapat po malinaw, maunawaan po. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na attender lamang po. Hindi po. Meron tayong layunin na dapat gawin. Yung pangalawa po, yung deny self and carry the cross. Sa historical background po ng Roma during that time, ang krus po ay simbolo ng kahihiyan at kamatayan. Di po ba ito yung ginawa nila sa Panginoong Yesus? So, pinapasan nila yung krus na kung saan ipapako ang isang kriminal. So, dito po nila inalintulad yung ginawa po nila sa Panginoong Yesus. So, ang context po nito ay matapos po ang deklarasyon ni Pedro na si Yesus ang Kristo, ipinilaliwanag po ng Panginoong Yesus ang kahalagahan ng pagsunod, ang kahalagahan ng pagsuko at pag-aalay ng buhay. Sabi niya sa Luke chapter 23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So mapapansin po natin dito sa talatang ito, yung deny himself and take up his cross daily.
Di po ba? Everyday may mga pinagdadaanan po ang bawat isa. So, sa makatuwid po, kung daily yan, nangangahulugan ng pang-araw-araw na pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay. Alang-alang sa pagsunod sa Panginoong Yesus. May mga bagay po na kung minsan ay mahirap po, di po ba? Subalit, sabi ng salita ng Diyos, nagbibigay siya ng hangaran at kayang magawa natin ang kalooban niya. So, ang salita pong, if any would come after me, ang ibig niya po, ibig sabihin dito, ito po ay isang bukas na panawagan. Subalit may kondisyon. Ano po yung kondisyon? Kasi walang alagad na exempted sa mga trials at mga pagsubok. Amen? Sabi niya rito, bukas ang tawag, ngunit may kondisyon at walang agad na exempted po. Pangalawa po, yung deny himself. Nangangahulugan po na itakwil ang sariling interes, pride at kagustuhan. Medyo lahat po ay medyo, pag sinabing deny himself, sa larangan po ng pride ay maraming bumabagsak, di po ba? Eh hindi, kasalanan niya eh. Hindi po. Sabi ng Panginoon, deny himself. Kaya nga, pag binasa mo yung katuruan ng Panginoong Yesus, di ba sabi niya sa gospel, pag sinampal ka sa kabila, ibibigay mo pang kabila, di po ba? Pero pag pangatlo, gumanti ka na. Joke lang po yan. So, makikita po rito yung deny himself, yung pagde-deny ng sariling interest. Yung pride ay kailangan ay palitan ng humbleness. At higit sa lahat, yung mga bagay na gustong-gusto natin na taliwas sa kalooban ng Panginoong Yesus. Ano pa po? Yung take up his cross daily. Kung tatanungin ko kayo, ano yung cross mo ngayon? Yan ba ay light? Yan ba ay anong klaseng cross? Mabigat? Malaki? O oversize? Sabi na rin aliwa, suk-suk ka kembiyan ko. Sabi niya, if anyone would come after me, deny himself, take up his cross daily. Di po ba malinaw po ang panawagan ng Panginoong Yesus? Hindi po bed of process ang panawagan niya. Walang alagad na exempted, remember? Walang alagad o walang tagasunod. Walang mananampalataya na exempted sa pagsubok. Lahat po tayo. Tingnan niyo po sina Joy. Papunta sila sa church, di po ba? Papunta sila sa church, magsisimba sila. Bakit nangyari yon? Di po ba? May mga bagay na hindi natin maintindihan bakit. Pero lagi nating tingnan ano yung kabutihan ng Diyos sa likod ng mga bagay na nangyari na yun. Ayaw nila yon, ayaw din natin yon. Pero bakit nangyari? Di po ba? Papunta sila sa church eh. Dito po makikita kung paano mag-response ang isang tao na sumusunod sa Panginoong Yesus. Baka sisihin mo pang Lord, Lord, nung yan sana na ako sino ba may aksidente. Di po ba? And yet, sa ganong kalalagayan, makikita po natin na naroon ang kanilang grabing panalangin na tutulungan sila ng Diyos. At yun din ang panalangin natin sa kanila. So, ang salitang follow me ay muling din ng disipulo, hindi lang po isang beses sa disipulo, kundi patuloy, araw-araw na pagsunod. Ito po, sabi rito sa Take Up His Cross Daily, yung Greek word na airoton starion. Ito po ay present tense na nagpapakita ng araw-araw na disiplina at pagsuko at pagtitiis. Disiplina ng pagsuko at pagtitiis. Sino po yung mga may pagtitiis sa oras na ito? Ngumiti na lang ulit. Hindi ko na pinatataas ang kamay kasi kung lagi kang nagtataas ang kamay, parang wala kang answered prayer. Sabi ng Panginoong Yesus, follow me. Amen? Malinaw po. Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kalimutan niya ang kasarili, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin.
inati po ito sa apat. Ito po ay magkakaiba. Kung sino man, ito ay bukas na imbitasyon na walang accepted kung sino man po yung tutugon. Yung pangatlo po, abide in the word. Sa John 8:3-31, so Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you believe in my words, you are truly my disciple. Sa Bible po, kung madalas marinig nyo sa akin yung conditional promises o conditional na mga salita. Kasi po kapag mayroong those, if anyone. So, ito po yung mga conditional. So, dito po makikita natin, meron naman salitang, if you abide in my words. Ito po ay nangangahulugan na kapag nagbigay ng salita ang Panginoong Yesus, hindi po ito pinupersa tayo. Binibigyan tayo ng kalayaan na sumunod, maniwala, gawin, o hindi gawin. Amen? So, sa historical background po nitong talata na ito, marami pong naniniwala sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang mga himala. Tama naman po, di po ba? Sa ating kapanahunan, maraming himala, kagalingan na binigay ang Panginoong Yesus. Subalit, hanggang dun ka na lang ba? Hindi po. Ang pagkilala at pagkikipagrelasyon sa Panginoong Yesus sa anumang sitwasyon ng buhay, nagpapatuloy. Sa problema, sa kakulangan, nagpapatuloy. So, sa kultura po ng Hudyo, ang pagiging alagad ay nangangahulugang tuloy-tuloy na pakikinig at pagsunod sa aral ng guro. So, sa konteksto pong ito ay nasa Jerusalem ang ating Panginoong Yesus at nakikipag-usap siya sa mga Hudyo na naniniwala sa kanyang mga nakasaksi ng kanyang himala. Kaya nga po, marami sa kanila nagsabing sila'y naniniwala, ngunit sa pagsunod at pananampalataya ay hindi. Kaya nga, pag nabasa natin sa gospel, maraming sumusunod nung pinakain ng Panginoong Yesus. Di ba? Minultiply niya yung tinapay. Marami, di ba? 5,000. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kaya kayo sumusunod dahil nabusog kayo physically. Hindi dahil sa hinahanap niyo ang Diyos. Ganon din po ang tanong sa atin. Tayo po ba sumusunod dahil lang answered prayer tayo, may iniiling tayo? Hindi po. More than pa po doon ang gustong mangyari ng Panginoong Yesus. Magkaroon siya ng relasyon at sumunod tayo sa Kanya. Abide. So, ang salitang abide po, ito ay mula sa salitang meno na ang ibig sabihin po ay manatili. Tumuloy. Huwag umalis. So, yun pong ibig sabihin ng salitang abide. Amen po? Manatili, tumuloy, huwag umalis. Ito po ay pagpapakita ng patuloy na relasyon at pagsunod. Ang salita naman pong in my word, ito po ay tumutukoy sa kabuuan ng turo ng Panginoong Yesus. Hindi lamang po piling bahagi. Hindi po pwedeng, Lord, eto susundin ko bukas hindi muna. Hindi po ganon. Ang pagsunod po ay tuloy-tuloy. At ano pa po? Yung truly my disciple. Sino yung mga tunay na disipulo ng Panginoong Yesus? Yung mga nananatili, hindi umalis sa kanyang katuruan na binigay sa bawat isa. Amen po? Nangangulugang totoo at wagas na alagad, hindi peke o pansamantala lamang. Alam niyo po, sa buhay na ito, makamit mo man ang lahat ng bagay, mapasayo man ang lahat ng pinapangarap at minimiti mo, hindi yan makakasatisfy sa buhay ng bawat isa. Maliban na ang Panginoong Yesus ay dumating sa atin. So ano pong prinsipyo? Tatlo pong prinsipyo. Ang ibig po lang sabi ng discipleship follow Jesus. Discipleship deny self. Discipleship abide in word. Sa Tagalog po, ang ibig niya lamang sabihin na ang tagasunod ng Panginoong Yesus ay sumusunod at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban.
At ang tagasunod ng Panginoong Yesus ay kinakalimutan ng kaniyang sarili. Ano pong ibig sabihin kinakalimutan? Yung mga personal natin na taliwas sa kalooban ng Diyos, taliwas sa ating pagsunod, ay idinedeny natin, mas pinipili natin yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng testimony ni Jam. Sa kanyang kalooban, naroon pa rin yung galit. Naroon pa rin yung unforgiveness. Pero mas pinili niyang kalooban ng Panginoon ang magpatawad. Amen po? So, ang pagiging alagad po ay nakatuon kay Kristo at hindi sa pansarili o sa mundong ito na tunay na ay isang personal na pang-araw-araw na desisyon na susunod po ang bawat isa. So, ang tanong, ano ang gagawin natin? Meron pong salita na nakaugnay sa salitang discipleship. Yung una po, letter D, decide to follow Jesus personally. Amen? Ang pagiging tagasunod ng Panginoong Yesus, ito po ay personal na desisyon. Hindi pwedeng sabihin ni Sheena na sumunod ka sa Panginoong Yesus. Kay William, kasi may sariling free will, di po ba? Pwede niya sabihin, sige, kunwari susunod pero uli. Hindi po. Meron tayong kanya-kanyang free will. Kaya nga, decide to follow Jesus personally. Kung paano ang relasyon mo sa Panginoong Yesus ay personal, ganon din ang pagsunod mo sa Kanya. Amen? Kagaya ng nabanggit natin sa mga preaching na pagdating ng panahon na tayo po ay haharap sa Diyos, sarili mo na lamang ang daladala mo. Yun na ako kayabe. Yun na kayabe ng asawa mo, yun na kayabe ng kapatid mali. Ang tatanungin sa'yo, ang sagutin mo lang sa Panginoon, yung sarili mo. Amen? Kaya nga, decide to follow Jesus, ito po ay personal. Pangalawa po yung salitang identify your daily cross. Lahat po tayo ay mayroong mga cross na pinapasan araw-araw. Amen? Identify mo kung yan ay anong klaseng kahoy ang cross mo. Bakal ba siya? Madagulya ba nga? Malaki ba? Maliit ba? Amen? Identify your cross daily. Letter S, submit your plans to God. Ito po yung problema minsan. Dinudulog natin sa Panginoon ang ating mga plano, pero ikaw ang nasusunod. Amen? May mga plano tayo, Lord. Pinagkakatiwala ko na sa iyo itong plano at magandang buhay na pinapangarap ko. Subalit sabi ng Panginoon Jesus, matuto kang maghintay. Submit your plans to God. Amen? Kapag nag-submit ka, sa mga teacher, kapag nag-submit, di ba kung minsan yung result ay mayroong delay? Yung result, hindi lang mapagkasubmit, bibigyan mo kagad grade, di mo ba? Kino-consolidate mo, tama ba? Submit your plans to God. So, sa salitang naman C, choose to surrender daily. So, piliin natin lang pagsuko sa mga bagay na ninanais natin araw-araw na taliwas sa kalooban ng Diyos. Letter I po, yung immerse in the Word. Ano pong ibig sabihin ng immerse? Magbabad sa salita ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, may mga Kristiyano na kapag mayroong pagsubok, dahil hindi sila babad sa salita ng Diyos, babad sila sa Facebook, naghahanap sila ng katugunan sa Facebook. Sabi ng salita ng Diyos, immerse in the Word. Amen po? Kung saan ka nakababad, yun ang magiging ikaw. Di po ba? Pansinin mo, retang dahil nga kay bangus. Pag binabad mo kay aslam, na anong maging lasa na? Maslam, siyempre. Di po ba? Istuya po? So, kung saan ka nakababad, yun ang magiging lasa mo. Amen po? Ngayong may pagsubok ka, anong lasa mo? Malat ka siguro. Di mo ba? Remember po, kung saan ka namamalagi,
Kung ano ang lagi mong kinakain, yon ang magiging ikaw. Amen po? Yung isa po, yung maiksi na lang po ito. Tapos na tayo. Letter P, practice reflection and prayer. So, kapag nagbabad ka sa salita ng Diyos, magkaroon ka ng reflection kung paano mo ito may sa buhay. At laging manalangin. So, prayer. Mahalaga po ang panalangin. Ang prayer po, sa ating church, ang prayer po, ito po yung backbone ng ministry. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Sa ating mga every Saturday prayer intercession online, iilan lang yung nag-a-attend. Di po, convenient na nga, online, hindi pa nag-a-attend yung iba. Once a week lang, hindi pa nag-a-attend. Next Saturday po ba, marami bang pwedeng mag-attend? Once a week, 1 oras lang. Amen po? Prayer. Kaya next Saturday, nag-expect po ako na maraming mag-join online. Kahit hindi ka nakasign, pwede kang mag-join po. Amen po? Sapagkat nalulugan ng Diyos ang nagkakaisang nananalangin. So ano pa po yung letter L? Live out your faith in community. Ibig sabihin, bilang tagasunod, disipulo ng Panginoong Yesus, makita yung pananampalataya mo sa yung komunidad na kinabibilangan. Elika fake, tutukaw. Letter E, evaluate mo yung progress mo weekly. Ngayong week ba ako'y naging mabait? O konti lang ang bait? Ngayong week ba ilang beses akong megbusit? Ngayong week ba ay baka i-evaluate mo. Ngayong week kaya pila rin may bawas kong timbang. Ngayong week kaya may katapilan ko may sora. So, evaluate our progress spiritually kung tayo po ay naluluwa. Ano pong ibig sabihin lang? Tignan mo yung mga weeks na nakaraan kung ano yung bagay na bumabagsak ka bilang tagasunod ng Panginoong Yesus. Amen? Evaluate. Pag sinabing evaluate, tingnan mo yung dapat ayusin. Ganun lang po yun. Weekly na nga, hindi na nga daily. So, gawa kang checklist. So, yung checklist mo ay kapag, Lord, ito, napagtagumpayan ko na to. Lalagayan ko ng 90%. Pero itang metong, Lord, may bagsak ko 60%. Evaluate mo siya hanggang sa tumaas yung percentage. S po, serve others with love. Amen? So, mahalaga po na abang tayo po ay nagsiserve sa ating kapwa, naroroon ang pag-ibig. Letter H po, honor God in all areas of life. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pag-honor po sa Diyos sa lahat ng area ng buhay natin, maging sa bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lalo na po yung oras. Amen? Mahalaga po ang oras sa Panginoon na binibigay natin sa Kanya. Honor God in all areas of our life. Letter I po, inspire others by example. Ano pong ibig sabihin nito? Makita sa iyo ang tunay na pagbabago. Amen? Alam nila na tagasunod ka ng Panginoong Yesus, pero matitisod laki ko. Inspire others by example. Ibig sabihin po, maging buhay na patutuka sa ibang tao na ikaw ay alagad ng tagasunod ng Panginoong Yesus. And letter P po, persevere through trials. Dahil walang exempted sa mga tagasunod ng Panginoong Yesus, naroon po yung pagsusumikap na maging tagasunod, makitang mabuting halimbawa sa mga trials na pinagdadaanan natin ay mas pinipili natin ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito. Nawa ang salitang aming napakinggan ay
patuloy na mangusap sa bawat puso at tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin at basa buhay. At patuloy, O Diyos, na ingatan mo ang pansamantalang paghiwalay namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And we continue pray, Lord, sa pamilya po ni Joy. We pray, Lord, na hindi po sila magbayad ng malaki. Instead, bigyan mo po sila ng special favor. Ipakita mo, Panginoon, na ang Diyos na kanilang sinasamba, piniling sinambahin sa lugar na ito, ay Diyos na buhay na nagmamalasakit sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen.